Sa isang baryo sa bayan ng Balesteros ay may isang binatang hirap at hikahos sa buhay. Tanging ang pangangalakal lamang sa basura ang alam niyang trabaho, sapagkat wala siyang pinag-aralan. Gustuhin man niyang mag-apply sa kahit anong trabahong nakikita niyang nakapaskil sa mga karatula, pero hindi siya tinatanggap dahil sa estado ng kanyang buhay. At nang wala nang mapagpipilian ang binata, ay tuluyan na siyang naging isa sa mga mangangalakal ng bakal, dyaryo, bote at iba pang basura na pwedeng pagkakitaan. Maagang naulila sa magulang ang binatang nagngangalang Bugoy. Nasa edad na 6 siya nang iwan siya ng mga ito dahil sa isang aksidente. Kaya simula noon ay siya na lang ang gumagawa ng paraan upang mairaos niya ang gutom sa pamamagitan ng pangangalakal. Hanggang sa tumungtong siya sa edad na 18 na walang pinagbago ang sistema ng kanyang pamumuhay. Pangarap ng binata ang yumaman, pero hindi niya alam kung sa papaanong paraan niya ito magagawa at sa malinis na paraan. Maski hirap siya sa buhay, ay hindi niya naisip na gumawa ng masama. Bagkus ang tanging pangarap lang niya kapag yumaman siya ay ang tulungan ang mga kapwa niyang hikahos dahil danas na danas niya ang hirap ng hindi kumakain kahit isang beses lang sa isang araw. Isang araw habang nag-iipon si Bugoy ng mga plastik at mga bote, ay aksidenteng nabunggo siya ng isang binatang tumatakbo. Napasubsob pa siya sa basurahan dahil sa nangyari. Inalalayan naman siyang tumayo ng nakabunggo sa kanya, pero pagkatapos nitong humingi ng pasensya, ay kaagad din itong umalis. Maya-maya pa ay nagsidatingan na ang mga kalalakihan na may hawak na mga pamalo, at ang isa ay isang malaking itak na may mga kaliskis sa braso. Siguro magnanakaw ang tarantadong yon, at ang mga yan ang ninakawan niya, kaya siya hinahabol. Hay nako, ibang tao nga naman, kumita lang ng pera kahit masama igagawin. Kapit sa patalim ika nga. Bulong ni Bugoy sa sarili at ipinagkibit balikat na lamang ang nangyari, saka ipinagpatuloy ang pangangalakal. Medyo malaki-laki rin ang napagbentahan ni Bugoy ng araw na iyon, kaya masayang masaya siya. Nagpunta siya sa isang karinderya at doon ay nag-order siya ng paborito niyang ulam na paminsan-minsan lang niyang natitikman kapag may swerte siya sa pangangalakal. Habang abala siya sa pagsubo, ay isang binata ang lumapit at umupo sa kanyang harapan. Pagtingin niya rito ay kaagad niya itong nakilala. Ikaw? Ako nga. Pasensya ka na sa pagkakabunggo ko sa iyo kanina ha. Hindi kasi kita napansin, kamamadali ko eh. Baron nga pala ang pangalan ko. Ako naman si Bugoy. Kamusta ka at bakit ka hinahabol ng mga taong yon? Siguro magnanakaw ka, no? Tama ka, magnanakaw nga ako. Nako, masama yan. Kasalanan sa Diyos ang pagnanakaw. Hindi mo ba alam yon? Alam ko, pero hindi ba kasalanan ang hindi ibigay ang sahod mo ng ilang linggo kahit pinagtrabahoan mo naman ito at pinaghirapan? Anong ibig mong sabihin, Baron? Kargador ako ng mga isda sa palengke. Ang nakita mo kanina na lalaking may hawak ng itak, amo ko yon. Bukod sa malupit na, hindi pa ibinibigay ng wasto ang sahod ko, kaya ninakawan ko siya. Pero yung eksaktong sasahurin ko lang naman ang kinuha ko at walang sobra. Kahit na, pagnanakaw pa rin yun eh. Basta, para sa akin tama lang ang ginawa kong yun. O siya, mag-order ka pa ng pagkain. Sagot ko ang bayad. Huwag ka mag-alala, sa malinis na paraan at sariling pawis ko nang galing ang perang ito. Kaya hindi sasakit ang tiyan mo. O sige, ikaw ang bahala. Unang araw pa lang ng pagkikita ni Bugoy at Baron, ay magaan na ang loob nila sa isa't isa. Naging malapit ang mga ito at panay ang kanilang pagkikita, hanggang sa umabot sa puntong naging matalik silang magkaibigan. Isang araw, nag-usap ng masinsinan ang dalawa at nagtanungan kung ano ang kanilang mga pangarap sa buhay.
Naunang nagsabi si Bugoy sa kanyang mga pangarap na para sa kanya ay malabo ng matupad. Simple lang naman ang pangarap ko ang yumaman. Maski hindi yung sobrang yaman, basta't umangat lang ang aking pamumuhay. Yung tipo bang may sapat akong pera para tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan ng pagkain. Nasubukan ko na kasi ang hirap ng buhay sa lansangan, kaya alam ko ang pakiramdam ng isang tao na halos hindi makakain ng isang beses sa isang araw. Ako naman, simple lang din. Ang magkaroon ng lakas ng loob at sapat na tapang para labanan ang mga taong mapagsamantala sa kanilang kapwa. Gaya na lang ng mga naging amo ko. Hindi sila dapat na yumaman dahil masyado silang switik at mata pobre. Alam mo pare, kung may kakayahan lang akong ituwid ang mga baluktot nilang gawain, gagawin ko. Kaso wala Hindi naman pala tayo magkalayo ng problema, Baron. Sana ay magkaroon ng solusyon sa ating mga problema, no? Sana nga, Bugoy. Teka, may naalala nga pala ako. Oo nga, bakit hindi ko naisip ang bagay na yun? Ano naman yun, Tol? Ibahagi mo naman sa akin, May nakapagsabi kasi sa akin, isang matandang lalaki yon. Tinulungan ko noon dahil sa labis na gutom. Tungkol ito sa mutya, anting-anting, bertud o agimat na may dalang swerte sa mga tao kapag meron ka nito. Siya si Lolo Ritong. Sabi niya isa siyang dalubhasang albularyo noong kapanahunan niya. Yang tanda mong yan, Baron? Nagpapaniwala ka pa sa mga bagay-bagay na ganyan? Wala naman akong nakikitang masama at wala rin namang mawawala sa atin kung susubukan natin, hindi ba? Malay natin, umubra o umepekto. Kung interesado ka, dadaanan kita bukas sa karinderya kung saan tayo madalas na kumain at dadayuhin natin ang matanda sa kanyang bahay. Malayo ba ang bahay niya? Mga nasa 3 oras daw ang biyahe kapag sa jeep ka sumakay. Ano, sama ka? Ikaw na ang nagsabi, di ba? Na wala namang mawawala kung susubukan. Kaya sige, makikipagsapalaran din ako. Baka sakaling dito na ako yumaman. O sige, mauna na ako. Kita na lang tayo bukas. Pagkaalis ni Baron ay ipinagpatuloy ulit ni Bugoy ang pangangalakal ng mga basura. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sumapit ang bagong umaga. Pagkatapos gumayak at pagdating ni Baron sa kanilang tagpuan, ay kaagad na silang naghanap ng jeep na masasakyan. Hindi pa kasi nauuso ang bus sa probinsya nila ng mga panahong iyon at tanging jeep lamang ang pinakamabilis na masasakyan nila. Pagdating nila sa lugar, ay ipinagtanong nila sa mga nakakasalubong nilang mga tao kung saan ang eksaktong lugar makikita ang matandang lalaking kanilang hinahanap. Hanggang sa may makapagsabi na nasa liblib itong baryo na may kalayuan sapagkat walang nakakapasok doon na sasakyan dahil sa sobrang lubak ng kalsadang makipot din. Pagkaturo sa kanila ng direksyon, papasok sa lugar ni na Lolo Ritong, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras ang magkaibigan. Dahil sa sanay naman sila sa lakaran at takbuhan, ay wala namang naging problema. At masaya pa nga silang nagkukwentuhan at hindi alintana ang maalinsangang panahon at pagod. Ilang minuto rin ang itinagal nila sa ilalim ng araw bago nila matanaw ang kabahayan na may mga kaliitan at kalumaan na rin. Ilang saglit lang at nakarating na sila doon ng tuluyan. Hindi na din sila nahirapang tuntunin ang bahay ni Lolo Ritong at pagkahanap nila dito ay kusa naman silang sinalubong ng matanda na tila alam na nito ang kanilang pagdating. Magandang araw po, Lolo Ritong. Natatandaan niyo pa po ba ako? Si Baron po, yung tumulong sa inyo. Aba, oo naman iho. Hindi ba ako ang nagpapunta sa iyo rito? Hulaan ko, interesado kayo sa agimat, no? Opo. Baka sakaling swertihin na din kami sa buhay. Siya nga po pala. Kaibigan ko, si Bugoy. Magandang tanghali po, Lolo Ritong. Kumusta po kayo? Hulaan ko. Pangangalakal ng basura ang trabaho mo, no? Opo. Paano niyo po nalaman?
Napatingin pa si Bugoy kay Baron nang nakakunot noo. Kasi kung gaano karumi ang trabaho mo, isya namang linis ng kalooban mo. Nararapat lang na mapasa sa iyo ang gintong buhok ng Haring Tikbalang na si Kadyo. Tikbalang po? Ako po, Lolo Ritong. Ano pong agimat ang nararapat sa akin? Buhok din ng tikbalang, pero hindi gintong kulay, kung hindi ang 3 puting buhok nito. Mas malinis kasi ang budhi ni Bugoy kumpara sa iyo, kaya siya ang itinakdang lilipol sa mga aswang na naghahasik ng lagim dito sa kalupaan, lalong-lalo na dito sa aming baryo. Sa narinig ay parehong hindi nakapagsalita sina Baron at Bugoy. Nagulantang silang pareho sa mga nalaman at hindi nila inaasahang may kasama pala itong panganib na dulot ng mga nilalang na nagtatago sa kadiliman ng gabi, ang mga aswang. Pasensya ka na, Baron. Talagang sinadya kong hindi sabihin sa iyo ang patungkol sa bagay na ito, sapagkat alam kong hindi ka papayag na pumunta rito. Kapag sinabi ko yon, malaki ang magiging papel nyo sa aming lugar dahil kayo ang magpapanumbalik ng katahimikan at kaayusan sa aming baryo. Mawalang galang na po, Lolo Ritong. Pero paano namin iyon magagawa? Isa pa, anong lakas namin para makuha ang mga buhok ng Haring Tikbalang na sinasabi ninyo? Napaka-imposible naman yata nun. Oo nga ho, Lolo Ritong. Buwis buhay naman pala ang pagkuha ng mga agimat na yan eh. Tapos malalagay pa kami sa alanganing sitwasyon. Ang pagkakaalam ko, ang mga aswang ay mapanganib na nilalang. Kumakain ng karne ng tao at umiinom ng sariwang dugo. Pasensya na talaga kayo. Pero kung ayaw ninyo, dahil sa mga nalaman ninyo, ay wala akong magagawa. Ang hihilingin ko lang sa inyo ay dumito na muna kayo. Magpalipas kayo ng maghapon at magdamag dito. Delikado ng abutan kayo ng gabi sa daan. Tiyak na may nakakita na sa inyo at inaabangan na lamang ang inyong paglabas. Huwag kayo mag-alala, bukas na bukas din ay ihahatid ko kayo sa terminal ng sasakyan. Ramdam ng magkaibigan ang paglungkot ng aura ng matanda. Malam niya itong naglakad at pagdating niya sa pinto ng kanyang bahay ay matamlay nitong sinenyesan ang 2 binata na sumunod sa kanya sa pagpasok sa loob. Hindi na din nakatanggi pa sina Baron at Bugoy sapagkat ayaw nilang maabutan ng dilim sa daan. Lalo nang ayaw nilang mabiktima ng sinasabi ng matanda na mga aswang na nanggugulo sa maliit na baryong iyon. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Mga nakakakilabot na alulong ang namumutawi sa paligid na ikinatayo ng balahibo ng magkaibigan. Mukhang may aatake na namang aswang ngayong gabi. Sana naman ay wala silang mabiktima ngayon sa mga residente. Hali kayo at maghapunan na tayo. Huwag niyo na lamang pansinin ang mga alulong na iyon. Lolo Ritong, iyon na po ba ang tinutukoy niyong mga aswang? Nakakakilabot ang kanilang mga alulong eh. Tagos hanggang sa buto. Tumango lamang ang matanda na nagsilbing tugon nito sa kahinila ang upuan at nagsandok ng kanin. Pero ang hapunang iyon ay naantala nang biglang may tila bumagsak na malaking nilalang sa lupa at sa bakuran pa ng bahay ng matanda. Hindi nakaimik sina Baron at Bugoy na tinitigan lamang sila ng makahulugan ni Lolo Ritong at tila sinasabing huwag silang gagawa ng anumang ingay. Marahang tumayo ang matanda sa kamaingat na naglakad para sumilip sa siwang ng bahay. Dito ay nakita niya ang isang malaking uwak na tila unti-unting nagbabago ng anyo bilang wangis ng tao na may mabangis na itsura. Masama ito. Kayong dalawa, kahit anong mangyari, ay huwag na huwag kayong lalabas ng bahay. Hindi na biro ang nangyayari ngayon. Mismong reyna na ng mga aswang ang dumayo sa akin at tiyak kong kayong dalawa ang kanyang pakay. Pero Lolo Ritong, huwag na po kayong lumabas. Hindi naman siguro siya papasok dito sa loob, hindi ba?
Nagkakamali ka, iho. Kayang-kayang hawiin ng isang iglap lang ng reyna ang kubong ito. Ganyan kalakas ang mga aswang, lalong-lalo na ang reyna nila. Kaya inuulit ko, hanggat maaari, ay dumito lang kayo sa loob. Kung may pagkakataon, ay iligtas niyo ang sarili ninyo. Hindi na nakasagot pa ang dalawang binata nang buksan ng matanda ang pintuan ng bahay. Malakas na hangin naman ang bumungad rito at sa pandaman ni Bugoy at Baron ay kilabot ang dulot nito sa kanila. Pagkalabas naman ni Lolo Ritong ay hinarap niya ng buong tapang ang reyna ng mga aswang. Anong ginagawa mo rito, Reyna Ayesa? Hindi ka na nakontento sa panggugulo sa aming munting baryo at ngayon naman, ikaw na mismo ang nagpunta rito. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, tanda. Alam ko na alam mo ang pakay ko rito sa pamamahay mo. At kung ayaw mong wasakin ko ang baryong ito, ay ibigay mo na lang sila sa akin. At kung ayaw mo ring masaktan pa. Huwag kang pasisiguro, Reyna Ayesa. Tandaan mo, natalo ko noon ang iyong ina, kaya hindi imposibleng matalo rin kita ngayon. Noon yon. Pero ngayong uugod-ugod ka na, wala ka ng sapat na lakas para tapatan ang aking kapangyarihan. Tutal ipinaalala mo na rin lang ang pagpaslang mo sa aking ina, ay sige, hindi na ako makikiusap pa sa iyo. Sapilitan kong kukunin ang mga dayo, pagkatapos kong isara ang kabanata ng iyong buhay. Subukan mo kung kaya mo. Habang nagpapalitan ng pag-atake ang dalawa, ay nag-uusap naman sina Bugoy at Baron kung ano ang kanilang gagawin. Pero naputol iyon nang biglang mawasak ang kalahati ng bahay dahil sa malakas na pagkakahagis ni Lolo Ritong doon. Pero biglang naputol iyon nang biglang mawasak ang kalahati ng bahay dahil sa malakas na pagkakahagis ni Lolo Ritong at doon siya bumalandra. Nagsuka ito ng dugo habang nakahandusay sa lupa na nanghihina at sapo-sapo ang dibdib na tinamaan ng malakas na pag-atake ni Reyna Ayesa. Aba, nandyan lang pala kayong dalawa. Akala ko mahihirapan pa akong kunin kayo. Hindi pala. Buhay pa ako, Reyna Ayesa, kaya hindi pa tapos ang laban. Hindi mo sila makukuha ng ganun lang kadali. Sumipol ng napakatinis ang matandang lalaki at maya-maya pa ay may dumating na isang itim na kabayo. Parang nababasa nito ang gustong sabihin sa kanya ni Lolo Ritong, maski sa tingin lamang. Pagkatango nito na umaastang parang tao, ay nilapitan niya sina Bugoy at Baron, saka ito umupo. Dalian nyo, sumakay na kayo sa likuran niya at dadalhin niya kayo sa ligtas na lugar. Bilis! Hindi ito maaari. Walang makakaalis. Ako ang harapin mo, Reyna Ayesa. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo masaling ang mga bata. Sumakay na nga sina Bugoy at Baron sa likod ng itim na kabayo. Kaagad naman itong tumayo sa kumaripas na ng takbo palayo sa lugar. Mas lalo namang nagsumiklab ang galit ni Reyna Ayesa, kaya galit nitong nilapitan ang matandang si Lolo Ritong. Saka walang kahirap-hirap niya itong sinakal, saka ibinalibag sa lupa. Panaysuka ng matanda ng dugo, pero walang awa sa emosyon ng reyna, bagkus ngumisi pa ito ng nakakaloko. Hindi ka magtatagumpay sa mga binabalak mo, Reyna Ayesa, dahil pipigilan ka ng itinakda. Marami ka pang sinasabi, tanda ka. Wala ka ng silbi sa akin, kaya papatayin na kita upang maipaghiganti ko na ang pagpaslang mo sa aking ina. Dito na nga tuluyang dinukot ni Reyna Ayesa ang puso ni Lolo Ritong. Tumigil na rin ang paghinga ng matanda at tuluyan nang namahinga. Yan ang nababagay sa'yo, kuklubang matanda. Pwet! Pagkatapos malantakan ng reyna ang puso ng matanda, ay nagmamadali na itong sinundan ang magkaibigang tinangay ng itim na kabayo
Pero bigo na siyang abutan ang mga ito, ni hindi na niya maamoy sa paligid ang aura ng dalawa, kaya nang gagalaiti at dismayado siyang bumalik sa kanilang kuta. Mahanap rin namin kayo at hindi pang matagalan ninyo kaming mapagtataguan, mga hangal na tao. Samantala, paglapag ng itim na kabayo sa magkaibigang Bugoy at Baron sa isang kuweba, na may nakalagay na orasyon ng matandang si Lolo Ritong noong kabataan pa nito, na ginagawa niyang lunggaan kapag nanunugis siya ng mga aswang, ay unti-unting nagpapalit ng anyo ang hayop bilang isang tikbalang bago naging isang magandang babae. Ako si Lerma. Huwag kayong matakot sa akin. Kasi isa akong mabuting tikbalang na kaibigan ni Lolo Ritong. At naging gabay niya ang gintong buhok ko noong kapanahunan pa niya. Pero nitong mga nakaraang araw ay tila ba nagpapaalam na siya sa akin. Dahil isinasauli na niya sa akin ang gintong buhok ko. At ang tanging naiwan ay ang 3 puting buhok ko na lamang para matawag niya ako sa anumang oras niya gustuhin. Hindi makapaniwala sa nalamang revelasyon ang magkaibigan. Dito nila naalala ang sinabi ni Lolo Ritong patungkol sa haring tikbalang na si Kadyo. Pero kaagad ding lumungkot ang aura nila nang maisip nila ang pwedeng kahihinatnan ng matandang kanilang iniwan. Sa tingin mo, Lerma, hindi kaya napahamak si Lolo Ritong sa kamay ng masamang reynang yon? Wala na akong masagap na aura ni Lolo Ritong. Ikinalulungkot ko, pero natitiyak kong patay na siya. Hindi. Ang sama nila. Bakit pati matandang walang kalaban-laban ay pinatulan nila? Wala silang awa. Huminahon ka. Isa pa, gaya ng bilin sa akin ni Lolo Ritong, ay ihahatid ko kayo ng ligtas sa sakayan ng bus mamayang madaling araw. Kalimutan at ilibing nyo na lang sa limot ang lahat ng naranasan nyo ngayon. Sa tingin mo ba, Lerma, aalis kami ng hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Lolo Ritong? Anong ibig mong sabihin, Bugoy? Hindi pa ba tayo aalis? Baka mapahamak din tayo, Tol. Tol, hindi kita pipigilan kung gusto mo nang umalis. Pero ako, magpapaiwan ako dito at hahanapin ang hustisya para kay Lolo Ritong. Hindi kaya ng konsensya ko na ganun-ganun na lang natin iiwan ang lahat. Ay nako, sa palagay mo ba, kaya kitang iwan dito ng mag-isa? Alam mo namang para na tayong magkapatid, hindi ba? Laban ng isa, laban nating dalawa. Kung ganun ba, itutuloy ninyo ang paghahanap sa tikbalang na si Haring Kadyo? Matutulungan ko kayo sa bagay na yan, kasi alam ko kung saan siya naglulungga. Hindi siya malayo mula rito sa kuweba. Bukas ng gabi na lamang siguro, Lerma. Pagod na rin kami. Isa pa, gusto muna din naming ipagluksa ang sinapit na kamatayan ni Lolo Ritong. Maski sa pamamaraang ito, maipadama naman namin sa kanya na may nagmamahal pa sa kanya at nasaktan sa pagkamatay niya. Sige, kayo ang bahala. Sabihan niyo lang ako kung handa na kayo at dadalhin ko kayo kay Haring Kadyo. Paalala lang, hindi siya basta-basta tikbalang lamang. Mabuti siya sa mabuti, pero kung hindi niya kursunada ang presensya ng makakaharap niya, ay dinudurog niya ang buto ng mga ito. Kahit na ano pang maging kapalit, ay susuungin ko, Lerma. Mabigyan lang ng hustisya si Lolo Ritong, pati na ang mga naunang nabiktima ng mga salot na aswang na gumagambala sa baryong ito. Sana nga lang din ay may maitulong ako kahit papaano. Nang sa gayon maprotektahan naman kita, Bugoy, sakaling masuong ka sa panganib. Walang problema. Ako ang bahala sa iyo, Baron. Pagkakalooban kita ng mutya ng aking balahibo. Talaga, Lerma? Naku, maraming salamat naman kung ganun. Oh, hayan. Tapos na ang problema mo, Baron. Ang problema ko naman ngayon ang problemahin natin. Naku, problema nga yan, Tol. Puro kayo problema. Magsipahinga na nga lang kayo dyan. Pagkatapos magsaan yung tikbalang si Lerma, ay lumabas na ito sa kuweba. Si Baron naman at Bugoy ay naghanap ng magandang mapwepestuhan para ipahinga ang kanilang sarili. Hindi lang kasi katawan nila ang napagod, kung hindi pati na rin ang kanilang puso at isipan dahil sa mga biglaang nangyari sa kanilang buhay. Nagising ang dalawa dahil sa pagkasilaw mula sa liwanag ng araw
na nagmumula sa labas at pumapasok sa bukana ng kuweba. Marahan silang tumayo at mula sa labasan ay nakita nila ang kumpul ng iba't ibang klase ng prutas. Dali-dali silang tumayo at nilapitan ang mga ito, dahilan para kumalam ang kanilang sikmura. Para sa inyo talaga yan. Pinitas ko yan para makakain kayo. Sige na, mag-almusal na kayo. Wika ng dalagang tikbalang na naglalakad galing sa may kagubatan. Hindi na nga nakapagpigil pa ng sarili ang magkaibigang Baron at Bugoy. Walang habas nilang nilantakan ang nakukursunadahan nilang prutas na kakainin. Mayroon na ring mga nabiyak na buko, kaya hindi na nila problema pa ang inumin. Sa ilang minuto lamang ay halos mabundat sila sa kabusugan. Natatawa naman si Lerma na pinapanood ang dalawa. Sa sobrang kabusugan ay bumalik sa pagkakahiga si Bugoy at Baron, na nakuha ulit matulog. Hapon na nang magising ang mga ito. Hinahayaan lamang sila ng tikbalang na si Lerma, pero nakabantay ito sa kanila. Pagsapit ng hapon, nagising ang dalawa na kumakalam na naman ang tiyan. Muli nilang binalikan ang mga natira nilang prutas at habang naghahapunan sila, ay nagpasya si Lerma na kausapin silang pareho. Nakahanda na ba kayo mamaya sa paglalakbay natin? Papunta sa kinaroroonan ni Haring Tikbalang na si Kadyo? Handa na ako, Lerma. Sana nga lang ay magtagumpay ako sa gagawin kong ito. Nang sa gayon, ay magkaroon naman ako ng silbi dito sa mundo bago ko isauli ang hiram kong buhay sa Panginoon. Ako Lerma, kailan mo ibibigay ang mutya na sinasabi mo? Ihatid muna natin si Bugoy kay Haring Kadyo at pagkatapos ay ibibigay ko na sa iyo ang hinihingi mo. At kung sakaling kailanganin ng kaibigan mo ang tulong, may magagawa ka para iligtas siya. Natapos sila sa paghahapunan na maayos na ang kanilang usapan. Pagsapit ng takdang oras ay kumilos na ang mga ito. Muling naging itim na kabayo ang dalagang tikbalang at dito na sumakay uli ang magkaibigan. Wala pang isang oras ay narating na nila ang isang kapatagan, pero sa may hindi kalayuan ay may isang nagkukumpulang mga dahon na animoy naging isang bahay dahil sa magkakadikit at nahulma sa ganoong itsura. Iyon ang tirahan ni Haring Kadyo. O, papaano? Ikaw na ang bahala dyan. Sikapin mong mabuhay hanggat hindi ko na isasalin ang mutya na para kay Baron. Upang matulungan ka. Hindi rin kasi basta-basta ang proseso nito. Kaya kailangan namin ng isang taimtim na konsentrasyon. Huwag kang mamamatay, Bugoy ha. Kapag namatay ka, tandaan mo, papatayin ulit kita. O siya, sige na. Kumilos na kayo bago pa ako maging double dead dito. Naiwang mag-isa si Bugoy. Tinanaw muna niya ang dalawang papaalis na kasama. At nang wala na ang mga ito sa kanyang paningin, ay nagsimula na siyang maglakad ng marahan papalapit sa tirahan ni Haring Kadyo. Nakakailang hakbang pa lamang si Bugoy nang makarinig siya ng huni ng isang kabayo na tila bagalit ito. Paglingon niya sa bandang kanan ay dito niya nakita ang isang lalaking tikbalang na handa ng tumakbo para sugurin siya. Teka lang, Haring Kadyo. Pakinggan mo muna sana ako bago mo ako atakihin. Naparito lang naman ako para humingi ng pabor sa iyo eh. Ngunit hindi nagpapigil ang tikbalang. Sumugod pa rin ito gamit ang kanyang taglay na bilis at lakas sa pagsipa. Maagap naman ang binata kung kaya nagawa din niyang umiwas sa mga pag-atake, pero habang tumatagal ay nawawalan na siya ng liksi sa pagkilos dahil sa pagkapagod. Kaya dumating ang pagkakataon na nagawa na siyang masipa ng malakas ni Haring Kadyo, dahilan para tumilapon siya at bumagsak sa lupa na nabalian ng tadyang ang kaliwang balikat na natamaan. Magkagayon man ay pinilit pa rin ni Bugoy ang tumayo kahit sobra na siyang nahihirapan. Nanginginig ang mga tuhod na muling tumindig. Nakita naman ni Haring Kadyo ang determinadong binata, pero hindi nito pinapahalata na naaawa na siya sa kalaban, bagkus muli pa niya itong sinugod. Sinabi pa ni Haring Kadyo na kung gusto pang mabuhay ni Bugoy,
ay umalis na ito sa kanyang teritoryo. Pero nanindigan si Bugoy na hindi aalis hanggat hindi nakukuha ang pakay niya. Maski buhay pa niya ang maging kapalit. Sa sumunod na sipang pinakawalan ni Haring Kadyo ay sa kaliwang balikat ng binata naman iyon tumama at mas maraming dugong na isuka si Bugoy sa pagkakataong iyon. Dito ay hindi na nagawang makatayo ni Bugoy dahil sa labis na bugbog na natanggap. Tuluyan na niyang inihiga ang sarili sa damuhan at hinintay na lamang ang huling sandali ng kanyang buhay. Samantala, nasa masinsinang pagsasalin pa rin ng kapangyarihan sina Lerma at Baron. Hindi matapos-tapos sapagkat hindi makapagkonsentrasyon si Baron kung ang gintong buhok o ang 3 puting buhok ni Lerma bilang isang tikbalang ang kukunin nitong mutya. Nang mapili niya ang gintong buhok, ay hindi naman niya magawang mahawakan sapagkat nagdudulot iyon ng ibayong kuryente sa buo niyang katawan. Baka hindi para sa'yo ang gintong buhok, Baron. Bakang 3 puting buhok lang talaga ang para sa'yo. May bisa din naman yan eh. Bibigyan ka rin ng karagdagang lakas maski na papaano. Magagawa mo rin akong matawagan maski na sa malayo ka. Ilagay mo lang ang mga yan sa labi mo pagkatapos mong bigkasin ang pangalan ko. Bilisan mo na ang magdesisyon kasi baka mapahamak na ang kaibigan mo. Teka, bakit pala parang masyado kang nag-aalala kay Bugoy? May gusto ka ba sa kaibigan ko? Ha? Ano ba ang mga pinagsasasabi mo? Kaligtasan ngayon ni Bugoy ang importante, kaya magdesisyon ka na dyan at mamili kung ano-ano pa ang sinasabi mo eh. Namumutla siya. Oo na, sige na. Susubukan ko ang 3 puting buhok mo. Sana ay mahawakan ko na nang hindi ako nakukuryente. Heto na. Naiiling na nilapitan ni Haring Kadyo ang nakahandusay na binata. Alam niyang wala na itong lakas para lumaban. Subalit magkagayon pa man, ay hindi niya ito magawang paslangin. Hindi niya alam, pero may kakaibang nararamdaman ang Haring Tikbalang kay Bugoy na hindi niya maipaliwanag o mabigyan ng kasagutan. Nasa bandang ulunan ni Bugoy nakatayo si Haring Kadyo, kaya nang bumalik sina Lerma at Baron ay kaagad silang nakaramdam ng takot sa kalagayan ng kanilang kasama. Nang pagmasdan nila ito, ay nanindig pa ang kanilang balahibo sapagkat pulang-pula ang buong mukha ni Bugoy dahil sa mga naisuka nitong dugo. Hindi! Bugoy! Wala kang kasing samaharing Kadyo. Pinatay mo ang kaibigan ko! Pagkasabi nun ni Baron, ay gumawa ito ng pagsugod. Nabigla naman ang Haring Tikbalang sa biglaang pagsulpot ng 2, pero nagawa pa rin nitong ihanda ang sarili sa anumang gagawing pag-atake sa kanya ng binata. Baron, wag! Sa sigaw na iyon ni Lerma, ay dito natukoy ni Haring Kadyo na isang dalagang tikbalang ang kasama ng binatang papasugod sa kanya, kaya imbis na labanan niya ito, ay umiwas na lamang at tumakbo palayo ng bahagya. Sinabihan niya si Baron na tumigil sa pag-atake at ipapaliwanag niya ang lahat ng nangyari at kung bakit hindi niya magawang tuluyang paslangin ang nakahandusay na si Bugoy. Ipinagtapat niya na may kakaiba siyang nararamdaman sa binatang nakalaban at sa puntong iyon ay alam na niya ang kasagutan. Sabi pa niya na huwag silang mag-alala sapagkat pagkatapos ng kanyang gagawin ay mabubuhay si Bugoy na tila ba walang nangyari. Siguruhin mo lang na hindi mo kami niloloko, Haring Kadyo, dahil kung hindi, ay ako mismo ang tatapos sa buhay mo. Tumango ang Haring Tikbalang sa kamarahang naglakad palapit kay Bugoy na nag-aagaw buhay na. Baron, halika muna dito. Huwag nating pangunahan ang kakayahan ni Haring Kadyo. Tumango naman si Baron sa kanaglakad papunta kay Lerma. Tahimik nilang pinanood ang ginagawa ni Haring Kadyo kay Bugoy. Umupo ang Tikbalang, sa kanya ipinatong sa noo ni Bugoy ang kanyang binunot na gintong buhok mula sa kanyang likod bilang isang tikbalang. Maya-maya pa ay nanginig ng malakas si Bugoy at makaraan ang ilang segundo, nagmulat ito ng mga mata
saka tumayo na tila walang nangyari. Ipinatong naman ni Haring Kadyo ang kanan niyang paa sa balikat ng binata, sa kanya itong nginitian. Lerma, para saan ang ngiting kabayo na yun ni Haring Kadyo kay Bugoy? Nangangahulugan lang yun na magkasundo na sila at ipinagkakatiwala ng Haring Tikbalang ang kanyang gintong buhok kay Bugoy. Nararamdaman niya sigurong malinis ang budhi ni Bugoy, kaya hindi niya ito nagawang paslangin. Hintayin na lang natin na matapos silang mag-usap. Pagkatapos, bumalik tayo sa kuweba. Ganun pala yun. Ngayon alam ko na kapag ngiting kabayo, may magandang resulta. Napailing na lamang si Lerma na hindi na sumagot pa. Bumaling na lang ang dalagang Tikbalang sa magkausap na sina Bugoy at Haring Kadyo. Nang matapos ang masinsinang pag-uusap ng dalawa, tumayo na ang mga ito, saka naglakad papunta sa kakaibang bahay ni Haring Kadyo, at nang makapasok ito sa loob, ay kusa itong naglaho na parang bula. Nakangiti namang lumapit si Bugoy sa dalawang kasamang namimilog ang mga mata. Tara na nang makapagpahinga. Kalmadong saad ng binata sa kanila na nagpatiuna na ding maglakad palayo sa lugar. Sumunod na lamang ang mga ito sa kanya na naglakad at hindi na nagbago ang anyo ni Lerma bilang isang tikbalang. Alam na kasi niya na may kanya-kanya ng mutya sina Bugoy at Baron, kaya kampante na niyang iiwan ang dalawa sa mga susunod na araw. Pagdating nila sa kuweba ay diretso sa higaan si Bugoy na kaagad na nakatulog. Si Baron naman ay sumandal lamang sa batong dingding ng kuweba. Saka tinignan si Lerma. Ngumiti ito at saka ininguso ang natutulog ng kaibigan. Bumusangot naman ang dalagang Tikbalang saka lumabas. Samantala, Huwag kayong titigil hanggat hindi ninyo nahahanap ang dalawang dayo na nakita ninyo noong nakaraang araw. Bukas ng gabi ay unang kabilugan ng buwan, kaya ang gusto ko ay mahanap nyo na sila at madala sa akin ngayong gabi. Naaamoy ko na ang isa sa kanila ay may napakabusilak na puso at iyon ang klase ng tao na magbibigay sa akin ng walang kapantay na kapangyarihan kapag nakain ko siya. Kaya magsikilos na kayo mga alagad ko. Halughugin ninyo ang buong lugar na ito. pagkautos ni Reyna Ayesa sa kanyang mga tauhan, ay nagsipulasan na ang mga ito. Nanaginip naman si Bugoy ng madugong labanan, kaya napabalingkwas siya mula sa pagkakahiga. Naramdaman naman siya ni Baron na nakaidlip din habang nakasandal sa dingding ng kuweba. Oh, Bugoy, tila yata binabangungot ka. Oo, pero parang hindi basta bangungot lang eh. Parang totoong nangyari. At sa kutob ko, ngayong gabi mismo. Teka, parang sa baryo nila Lolo Ritong ang lugar sa panaginip ko ah. Nasaan si Lerma? Nasa labas, tawagin ko ba? Pwede ba? Importante kasing makapunta tayo kaagad sa baryo. Dahil kung totoo ang napanaginipan ko, nanganganib ang buhay ng mga residente doon sa kamay ng mga aswang. O sige, teka lang. Kaagad na sinambit ni Baron ang pangalan ni Lerma. Sa kanya inilapat sa kanyang labi ang 3 puting buhok ng dalagang Tikbalang. Kaagad naman itong dumating. Bakit kayo napatawag sa akin? May problema ba? Lerma, kung maaari sana, ay dalhin mo kami ngayon din sa baryo ni na Lolo Ritong. May pangitain akong napanaginipan at hindi ito kanais-nais. Maaari ba? O sige, walang problema. Si Baron na ang bagong tagapangalaga ng 3 puting buhok ko. Kaya hindi na ako makakatanggi, maski sa iyo, Bugoy. Kasi? Manahimik ka nga dyan. Magpapalitan nyo na ako. Bahagyang natawa na lamang si Baron at hindi na sumagot dahil kasalukuyan ng nagiging isang ganap na tikbalang na si Lerma bago ito tuluyang naging kabayo. Kaagad namang sumakay si Bugoy at sumunod na din si Baron. Mabilis nang kumaripas ng takbo ang tikbalang palabas sa gubat at nang makarating sila sa baryo, makaraan ang ilang minuto, ay naramdaman nila ang presensya ng mga aswang. Pagkababa nila sa likod ni Lerma,
ay bumalik na ang dalaga sa anyong tao. Paparating na sila. Hindi ako nagkamali ng hinala. Ngayong gabi ay maghahasik sila ng lagim para lang mahanap tayo. Heto ang plano. Lalabanan natin ang mga aswang ng sabay-sabay. Pero mamaya ay hahanap ako ng tiyempo para makapuslit. Haharapin ko ang kanilang reyna para pagbayarin sa kanyang mga kasalanan. Sigurado ka? Hindi mo na kailangan ang tulong namin? Kung ubusin kaya muna natin ang mga alagad niya, pagkatapos 3 tayong haharap sa kanya. Tama si Baron Bugoy. Baka mapahamak ka lang sa gagawin mo. Hindi basta aswang lamang si Reyna Ayesa. Isa siyang reyna. Sa tingin ko madaling araw na. Malapit ng mag-umaga. Bago sumikat ang araw, kailangan ng maibaon sa lupa ang reyna. Sa pagkakaalam ko, unang kabilugan ng buwan na bukas ng gabi. Mas malakas na ang aswang sa oras na iyon. Kakapusin na tayo sa oras, kaya sumunod na lamang kayo sa aking plano. Sige na nga. Ikaw ha, mag-iingat ka. Huwag ka mamamatay. Mabibiyuda ka agad itong si Lerma. Hoy Baron, manahimik ka nga dyan. Puro ka talaga kalokohan. Pati si Lerma pinagtitiripan mo. Malapit na sila, kaya humanda na kayong dalawa. Tahimik lamang na nakiramdam ang tatlo sa isang sulok. Makaraan pa ang ilang minuto, ay may mga kaluskus na at yabag na papalapit sa baryo. Nang makita nila ang mga aswang, ay dito na rin sila lumantad. Nakipagtagisan pa sila ng talas ng tingin sa mga ito ng ilang segundo. Wala na sa bokabularyo namin ang masindak sa inyo mga aswang. Pero mamaya lang ay ipaparanas namin sa inyo ang mabahag ang buntot habang iniisa-isa namin kayong kitilan ng buhay. Tama na ang kasamaan ninyo mga aswang. Masyado na kayong maraming napipirwisyong tao. Na walang kalaban-laban ninyong nilalapa. Alam namin na kaming dalawa ni Baron ang pakay ninyo. Kaya kung gusto nyo kaming makuha, ay umpisahan nyo ng gawin. Nang sa gayon, magkaalaman na kung sino ang matitirang buhay at sino ang titimbuwang sa lupa. Ang tanging naisagot ng mga aswang ay ang matitinis nilang pag-alulong bago nagsipagsugod. Ang unang aswang na nakaharap ni Baron ay kaagad niyang pinataob sa pamamagitan ng isang suntok lamang. Halos mawala sa ayos ang panga ng nakasagupa niya dahil sa malakas niyang suntok. Malakas na sipa naman ang pinakawalan ni Lerma sa kanyang nakalaban na tumilapon pa ang mga pangil sa lupa bago tuluyang nalagutan ng hininga. Si Bugoy naman ay hinampas niya ng palad sa dibdib ang nakaharap na aswang at dahil sa lakas ay halos yumanig ang buong pagkatao ng nilalang na sumuka pa ng dugo bago bawian ng buhay. Grabe, ang lakas! Bugoy, ikaw ba talaga yan? Parang kalahating porsyento lang ang agwat ko sa iyo ah. Suntok na sa akin, tapos sa iyo palo pa lang. Malaki talaga ang pagkakaiba ng gintong buhok at 3 puting buhok, Baron. Isa pa, si Bugoy naman talaga ang tinatawag na itinakda na siyang lulupig sa natitirang lahi ng mga aswang. Magpasalamat na lang tayo, Baron, sa kung anong meron tayo ngayon. Tara na, umpisahan na natin gawin ang ating plano. Marahan silang naglakad papalapit sa mga aswang. Napapaatras naman ang mga kampo ng kadiliman dahil sa mga nasasaksihan. Pero dala lamang iyon ng pagkabigla. Pero wala silang balak na umatras. Lumipas ang ilang segundo ay bumalik na rin ang tapang ng mga ito. Pinalibutan nila ang tatlo sa kasila sabay-sabay na umatake. Dito ibinuhos ni Lerma, Baron at Bugoy ang kanilang tunay na kakayahan. Lahat ng aswang na nakakalapit sa kanila ay kaagad na tumitilapon. Bumabagsak sa lupa na tirik ang mga mata, duguan ang bibig at hindi na humihinga pa. Tanging ang puwersa lamang nila, ang tanging sandata nila sa laban. Subalit sa sumunod na nangyari ay naalarma si Bugoy sapagkat ang mga taong nakatira malapit sa pinangyayarihan ng laban ay tila nabulabog ang mga tulog at nagsilabasan ang mga ito. Nalintikan na! Lerma, lumihis ka muna sa laban at sabihan ang mga tao
na lumayo rito bago pa sila mapagdiskitahan ng mga aswang. Madali ka bago pa mahuli ang lahat. O sige, Bugoy. Masusunod. Aking mahal kamo! Tarantado! Pagkaalis ni Lerma para apulahin ang pagdami ng mga taong nanunood, isinunod namang kinausap ni Bugoy si Baron. Ikaw na muna ang bahala dito, Baron. Malapit na ang bukang liwayway, kaya kailangang magtuos na kami ni Reyna Ayesa. Paano mo siya matutuntun kung saan siya naglulungga? Mahihirapan kang hanapin siya niyan. Madali lang yan. Tignan mo ang gagawin ko. Dumampot ng isang aswang si Bugoy. Sa kanya ito sinakal sa leeg. Inutusan niya itong ituro at dalhin sa kinaroroonan ng kanilang reyna. Sa una ay nagpumiglas at nanlaban ang aswang, pero nang pagbantaan siya ng binata ay dito na ito pumayag. Sa batok hinawakan ni Bugoy ang aswang, sa kanya ito pinalakad pabalik sa kanilang kuta. Napahanga naman si Baron sa talas ng isip ng kanyang kaibigan. Naisip tuloy niya na ang dating isang kagaya niyang kargador lamang sa palengke at si Bugoy na isang hamak na mga ngalakal ng basura ay naging mga manunugis ng mga aswang at tagapagligtas ng mga tao. May tangan na din silang mutya na ni sa panaginip ay hindi nila ito naisip na mapasa sa kanilang mga pangangalaga. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Baron habang dinadala naman ng aswang si Bugoy kay Reyna Ayesa. Tapos na ding pagsabihan ni Lerma ang mga tao, kaya nagsibalikan na ang mga ito sa kani-kanilang mga bahay. Bumalik din ang dalagang tikbalang sa pakikipaglaban sa mga aswang. Palakad-lakad naman sa kanyang trono ang hindi mapakaling si Reyna Ayesa. Tiyak kasi niyang ang nasasagap niyang presensya ay hindi pangkaraniwan at alagad pa ng kabutihan. Ang hindi lamang niya matukoy ay kung sino ang nagmamay-ari ng aurang iyon na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Hihintayin kita kasama ng traidor kong alagad na nagturo at nagsama sa iyo papunta dito sa aking teritoryo. Oy, ikaw, malayo pa ba? Ha? Bilisan mo, bago pa tayo abutan ng umaga rito. Tiyak na masusunog at matutupok ka. Sa pananakot na iyon ng binata sa aswang na hawak, ay muli itong nagpumiglas. Tagumpay naman itong nakawala sa kakumaripas ng takbo. Ngumiti naman si Bugoy dahil epektibo ang kanyang naisip na plano. Mabuti naman at nahulog ka sa plano ko, aswang ka. Ang tanging gagawin ko lamang ay maingat kang sundan. Mas mapapabilis na tiyak ang pagkikita namin ng inyong Reyna Ayesa. Tumawa pa ng hindi kalakasan ang binata, saka matuling sinundan ang aswang. Nang makita ni Reyna Ayesa ang alagad, ay kaagad niya itong nilapitan. Hindi na niya ito pinagsalita pa. Kaagad niya itong sinakmal sa leeg, saka ibinato sa lupa ang katawan. Walang karapatang mabuhay ang mga traidor at duwag na alagad ko dito sa mundong ito. Kaya nararapat lang sa iyo ang maparusahan, hangal. Ikaw naman na nagtatago sa kadiliman ng gabi. Ilantad mo ang iyong sarili at ako'y harapin. Pumalakpak pa ang binatang si Bugoy habang naglalakad palabas sa pinagtataguan. Dito namilog ang mga mata ni Reyna Ayesa sapagkat ang isa sa pinapahanap niyang dayo at ang magbibigay pa sa kanya ng walang katumbas na lakas ang nagmamay-ari ng kakaibang puwersang kanina pa niya nararamdaman. Lumapad din ang ngiti ng Reyna at pagkatapos niyang pagmasdan ng tingin ang binata ay saka pa lamang ito nagsalita. Aba, tignan mo nga naman ang swerte. Kusang lumalapit pa ang pinakahihintay kong pagkain. Napabaling pa ang Reyna sa pinatay niyang alagad niya saka umiling. Pasensya ka na. Dapat hindi sana kamatayan ang ibinigay ko sa iyo, kundi gawin sana kitang kanang kamay ko. Ikaw ang nagpadala sa akin ng taong pinahahanap ko. Pero wala na tayo magagawa dun kasi nangyari na ang nangyari. Tama ka. Siya ang nagdala ng taong nasa harapan mo ngayon. Pero hindi bilang isang pagkain mo, kung hindi, bilang supulturero ng iyong bangkay. Ako ang maghahatid sa iyo sa impyerno, Reyna Ayesa. Matapang. O sige,
Tignan nga natin kung hanggang saan ang Hindi na natapos pa ni Reyna Ayesa ang dapat sana niyang sabihin nang isang iglap ay hawak na ni Bugoy ang kanyang leeg. Nabigla siya, lalo na nang malakas siyang suntukin sa muka ng binata. Hindi pa nakontento si Bugoy, binuhat pa ang Reyna sa kanya ito ibinato sa lupa. Segundo lamang ang dumaan at nakatayo na kaagad ang Reyna na tila ba walang nangyari. Tumawa pa ito ng malakas saka tumitig kay Bugoy ng masama. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay ikaw pa lamang hambog na tao ang nakagawa sa akin ng ganito. Magsisisi ka sa ginawa mo. Wala akong pagsisisihan. Ako ang itinakda na siyang lilipol sa inyong mga kasamaan. Kaya ikaw ang dapat na magsisi sa iyong mga kasalanan. Hindi na sumagot ang Reyna, bagkus nagpalit ito ng anyo bilang isang aswang na bangkilan. Dumadagundong ang kapangyarihan nitong nag-uumapaw sa paligid, hanggang sa magtagumpay itong makapagpalit ng anyo. Ngayon tao, tikman mo ang galit ko. Umatake ito kay Bugoy, nasalag naman ito ng binata, pero bahagya pa rin itong tumilapon. Pero imbis na matakot ay natuwa pa ang binatang itinakda, sapagkat alam niya at nararamdaman niyang siya ang mananalo sa laban. Wala na bang ibang ilalakas ang atake mo, ha, Reyna Ayesa? Sindakin mo naman ako kahit papaano, bago kita tapusin. Para namang hindi ka Reyna niyan eh. Anong sinabi mo? Nanggagalaiting muling umatake ang bangkilan. Sa puntong yun ay madali na lamang naiilagan ni Bugoy ang mga pag-atake nito. May mga pagkakataong sinasampal pa niya ang Reyna na mas lalo nitong ikinagagalit. Walang habas ang pagwawasiwas ng kuko ang ginagawa ni Reyna Ayesa. Tinatangka rin nitong sakmalin sa balikat at braso ang binata. Pero alisto si Bugoy at napag-aralan na niya ang bawat galawan ng kalaban. Kaya naman nang siya na ang umatake, ay walang kahirap-hirap niyang nasapak sa muka si Reyna Ayesa. Dahilan para dumugo ang ilong nito at magkaroon ng pasa. Sa puntong iyon, maski ipinakita pa at ibinuhos ni Reyna Ayesa ang buo niyang galit sa binata, ay wala na siyang magagawa sapagkat buo na ang desisyon ni Bugoy na kitilan ito ng buhay. Malapit na ang umaga, kaya kailangan nang mawakasan ang buhay mo, Reyna Ayesa. Hindi ko napapahintulutan pa na sikatan ka ng araw na buhay at ang araw din ang mismong tutupok sa iyong bangkay. Gawin mo, wag lang puro... Sinimulan ng paulanan ni Bugoy sa iba't ibang parte ng katawan ang Reyna Bangkilan. Wala nang kakayahang sumangga ng mga pag-atake ang babaeng aswang dahil sa panghihina. Saka lang siya tinantanan ng binatang itinakda nang humandusay na ito sa lupa. Magkagayunman ay pinilit pa rin ng Reyna ang tumayo. Nakulitan naman si Bugoy kaya sa bandang puso na niya ito sinuntok at iyon na ang naging sanhi ng kamatayan ng Reyna. Dilat ang mga matang bumagsak sa lupa na hindi na muling gumalaw pa. Bahala ng araw sa iyo mamaya, Reyna Ayesa. Sa pagkawala mo, ay tiyak na matatahimik na ang baryo. Nabigyan na rin namin ng hustisya ang mga nabiktima ninyo, lalong-lalo na si Lolo Ritong. Paalam. Tuluyan na ngang nilisan ni Bugoy ang lugar ng mga aswang. Nakabalik siya, pero ang akala niya tapos na ang problema ay hindi pa pala, sapagkat may panibago pang pagsubok na susubok sa kanyang pagiging mabuting tao. Anong nangyari? Hindi ko alam. Basta't paglingon ko, nakahandusay na siya at duguan. Dali-daling binuhat ni Bugoy ang katawan ni Lerma. Sa kanya ito dinala sa nakita niyang lamesa para doon ihiga. Sinubukan pa niya itong kausapin at nang pinakiramdaman niyang mabuti ay hindi na ito humihinga. Hindi pwede! Hindi ka pwedeng mamatay! Lerma! Gumising ka! Lerma! Patawarin mo ako, Bugoy. Hindi ko siya nagawang protektahan. Hindi ko nagawang protektahan ang babaeng lubos kang minamahal. Napalingon na napamulagat si Bugoy sa kaibigan.
Hindi niya lubos na akalain na parehas pala sila ni Lerma na may pagtingin sa isa't isa. Mas lalo tuloy siyang nalugmok sa lungkot ng mga oras na iyon at iniisip niya na kung may paraan lang sana ay lahat ay gagawin niya maibalik lamang ang buhay ng babaeng kanya ding iniibig. Hanggang sa nagpantig ang kanyang mga tenga at may narinig siyang boses ng isang lalaki. Hindi siya nagkamali ng kutob dahil boses iyon ni Haring Kadyo. Ayon sa mga boses ay may paraan para mabuhay si Lerma. Ang tanging gagawin lamang ni Bugoy ay bunutin ang gintong buhok ng dalagang tikbalang, sa kanya ito ilapat sa gintong buhok na kanyang tangan. Dito ay maililipat ang buhay ni Haring Kadyo kay Lerma. Sinabi pa rin ng hari na huwag nang magdalawang isip pa si Bugoy sapagkat bukal sa loob niya ang pagbahagi ng buhay nito. Matanda na rin daw kasi siya at gusto na rin niyang magpahinga ng permanente. Naipagkatiwala na rin niya ang gintong buhok sa tamang tao kaya wala na siyang dahilan para hindi magpaalam sa mundong ibabaw. Naglalaban man ang puso't isipan sa gagawin, ay pinili na lamang ni Bugoy ang kagustuhan ng Haring Tikbalang. Pagkabunot at pagkalapat niya sa gintong buhok ni Lerma, sa kanyang mutya, ay marahan ng nagdilat ng mga mata si Lerma. Anong nangyari? Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Pinag-alala mo kami, bruha ka. Akala ko, mabibiyuda na talaga si Bugoy na wala sa oras. Buti na lang may paraan pa. Ha? Paraan? Para saan? Ikwinento ng magkaibigan ang mga nangyari, pati na ang pagkamatay ng dalaga, at kung papaano rin nila ito nagawang buhayin. Dito nila napag-alaman na ang pagsasalin ng buhay sa kapwa tikbalang ay may kapalit. Ang sinumang tikbalang na mamamatay at masasalinan ng buhay ay hindi na makakabalik pa sa tunay nitong anyo, bagkus magiging permanente na itong tao. Mas lalong natuwa si Baron, lalong-lalo na si Bugoy. Hindi na rin nakapalagpas si Lerma nang siilin siya ng halik sa labi ng binatang itinakda. Dahil sa mahal din niya ito, ay gumanti na lamang din siya sa pamamagitan ng pagyakap. Nabulabog ang matatamis na sandali ng dalawang pusong nag-iibigan nang magsipalakpakan ang mga taong gising na at nanonood sa kanila. Tumira muna sila ng ilang araw sa bahay ni Lolo Ritong. Sa baryong iyon na rin idinaos ni Bugoy at Lerma ang kaagaran nilang pagpapakasal. Pagkaraan ng ilang buwan ay bumalik na sila sa syudad. Nagsimula ng panibagong buhay na kasama si Baron. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting gumaganda ang buhay ng magkaibigan dahil sa tulong ng tangan nilang mutya ng mga tikbalang. Hindi na rin nila nababalitaan na may mga aswang na nanggugulo sa baryong kanilang iniligtas. Naging tahimik na at payapa ang lahat sa tulong na rin ng Diyos na gumabay kay Baron at sa itinakdang si Bugoy, pati na si Lerma, na dati ay may kakaibang katauhan na hinding-hindi nila malilimutan, na tanging sila na lamang ang nakakaalam. Wakas.